Anong paghahanda sa pagsalubong sa ating Panginoon ang matutunan natin kay Juan na tagapagbautismo? Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday ng ikalawang linggo ng Adbiento at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa pinaghaharian ng Diyos ay mas dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay sa pilitang pinapasok ng mga taong mararahas, sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Ang may mga pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Puno ng papuri kay Juan sa Jesus. Tinatawag niya itong mas dakila kaysa sino mang isinilang hanggang sa ngayon. Nakakaantig nga ang kababaang loob ni Juan na tagapagbautismo. Isang bagay na tiyak na lubos na na-impress sa Jesus. Pwede sanang sabihin ni Juan na tagapagbautismo na siya ang Mesiyas. Ngunit ipinahayag niya ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat kahit sa pagkalagman lamang sa tali ng kanyang sandalyas. Ang tagumpay ni Juan at ang kanyang kasikatan sa mga tao ay hindi po umakyat sa kanyang ulo. Sinasabi niyang siya ay naghahanda lamang para sa darating. Siya ay dapat umangat at ako'y pababa. At nang makita niya sa Jesus, tinuro niya ito at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. At pinahintulutan ang kanyang mga tapat na alagad na sumunod kay Jesus. Walang sama ng loob, walang hinanakit. Nararamdaman lamang ni Juan ang kagalakan sa paglilingkod sa Diyos at sa paghahanda sa mga tao para sa darating na hinaharap. Si Juan ay isang tinig na nananawagan ng gawa. Hindi sapat sa kanya ang pagsisisi ng mga tao sa kanilang mga kasalanan, ang pagsambit ng mga panalangin banal, at ang pagpapabunyag ng kanilang mga sarili. Ninanais niyang sila ay magpapakita ng kabutihang loob na magbahagi ng pagkain at damit, na maging tapat, makatarungan, at hindi korap. Ang eksaktong hinihingi sa atin ni Jesus bilang kanyang mga alagad. Sang-ayon man tayo o hindi, si Juan tagapagbautismo ay patuloy na nagsasalita sa atin, hindi lamang sa mga araw bago ang Pasko, kundi pati na rin sa hinaharap. At kung tayo'y makinig sa Kanya, at kung susubukan nating isabuhay ang Kanyang matibay at mahigpit na pangaral, tayo'y handang tumanggap, hindi lamang para tanggapin ang batang Jesus sa iilang mga araw, kundi para mapakinggan ang tinig ng matandang Jesus na higit sa isang beses na naguudyok sa atin na ang tatak ng tunay na Kanyang tagasunod ay pagmamahal. Pagmamahal sa kapwa at pananampalatayang isinasabuhay sa araw-araw. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa panahong ito ng Adbiento, kami humihiling ng iyong patnubay at biyaya. Alalahanin mo kaming mga sundalo na patuloy na nagsisilbi para sa kapayapaan at katarungan sa aming bayan. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang maging tapat sa aming tungkulin at maglingkod ng may katapatan at pagmamahal sa aming kapwa. Ituro mo sa amin ang landas ng pag-asa at pagmamahal at palakasin ang aming pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Sa pamamagitan ng iyong salita at biyaya, tulungan mo kaming maging tanglaw ng katotohanan at pag-asa sa aming mga kapatid na nangangailangan. Naway patuloy kaming gabayan ng iyong Espiritu Santo habang hinihintay ang pagdating ng iyong anak na si Jesus na siyang aming tagapagligtas at manunubos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya
ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.